Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-lovers. So, mai-share lang ako sa inyo. So, problem to ay laging pumuputok yung dalawang fuse. So, chinek ko na yung drive niyan. Okay naman yung drive. Yan, okay naman yung drive. Wala akong nakitang sira. Yung mga output niyan, okay naman. Nagtataka nga ako bakit laging pumuputok yung fuse. Kahit okay naman yung output. Bale, yan, nakaapat ako ng fuse yata dyan bago ko nakuha kung anong problema. Ito, pag chinik mo yung output niyan, okay yan. Tapos yung may-ari nito, lagi din daw rin pinuputukan ng fuse. Bali yung may-ari nito ay laging nanonood din sa atin. So, subscribe rin natin. So, nakita ko, ang problema pala, ang hirap hanapin. Ito. Tingnan nyo medyo. Nakita nyo? Maliit lang na spark yun. Yan. Nagbabaga siya. Kaya pala lagi pumuputok ang fuse. Nagtataka ako na okay naman yung output niya. Diode okay naman. Wala akong mahanap na shorted. Pero bakit laging pumuputok yung fuse? Dahil pala dyan sa spark na yan. So, ang ginawa ko na lang ng paraan yan. Balik, kinat ko na lang para gumana siya. Bali, ganito yung ginawa kong paraan. Kinat ko sa gitna. Yan. Dalawang cut yung ginawa ko para itong gitna na to ay disable. So, ginawan ko ng video to. Baka kasi maka-experience kayo nito. Mahirapan kayong maghanap. Nag-check na kayo lahat-lahat. Wala kayong mahanap na shorted. Yung mga output okay naman. Pero bakit pumuputok lagi yung dalawang fuse? So, kaya ginawan ko pa rin ng video to. So, yan. Pag chinik mo yan, abnormal yung biasing yan. Sa kabila, walang problema. Normal yung biasing. Dahil pala dito sa spark na to. Yan ginawa ko, kinat. Tapos, yan na yung solusyon o yung pamaraan na ginawa ko. Nilagyan ko na lang siya ng jumper, yan, na copper, papunta dun sa kabila. Tapos yung gitna niyan, nakakat. So, okay na. Hindi naman siya nag-spark na. Wala na siyang spark kasi yung ano kasi yan, yung may maliit na siya na butas na may carbon na. Kahit alisin mo yung carbon, ganun pa din, nag-spark pa rin siya. So, kaya pag pinag-in mo siya, yan, wala na siyang spark. Hindi mo na siya makikita nag-spark. Tapos yung voltage biasing nito ay okay na rin. So, kita nyo, naka-on na yan. Meron na tayong 54. Pag chinik mo yung voltage biasing yan, ay yan, normal na, 0.3. Yung pala ang nagpapa-abnormal kanina, yung spark na yon, yung parang nagbabaga dahil siguro sa carbon. Sa ilalim na kasi ng board, kumapit na yung carbon, kaya nag-i-spark na siya. Kaya ginawa natin, kinat ko na lang para wala nang dumaloy na supply dyan. Tapos yung may parting carbon ay hindi na mag-spark. So, lahat okay yan, yung biasing na. So, pero dinouble check ko pa rin yan. Kinabitan natin ng output kung talagang hindi na puputok yung dalawang fuse. So, yan, kinabitan ko na siya ng output. Yung walaw na yan kinabit ko. Nung pag-testing natin ay okay na rin naman. Hindi na siya pumutok. Hindi na siya pumuputok yung dalawang fuse. Yan, pag inon natin, yan, naka-on na rin yan. Hindi na siya pumuputok yung fuse. Wala na. Kaya okay na rin yan. Nung chinik ko na rin yung audio niyan, okay na rin. Kaya napagana ko na rin. So, sana meron kayong natutunan sa tutorial natin na to. So, ito na yung actual natin na tunog niyan. Okay na siya. So, sana meron na naman kayong natutunan sa tutorial natin na to. Laking tulong to sa inyo. Baka kasi maka-experience kayo ng ganito. At least meron kayong idea. So, okay na to. Thank you very much na naman sa inyong lahat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. So, pa-subscribe na rin, pa-follow, and pa-like, and pa-share na rin ito kung sa Facebook page yung napapanood. So, maraming salamat.